Indesara, my Puki-Uki, Super Duki, we love you. Grabe talaga yung nagmamahal kay VP Sara Duterte, oh. Makikita mo dito, kahit taga-ibang lahi, oh. Mga itim na lahi pa ito, pero tingnan nyo naman, may mga picture pa sila kay VP Sara Duterte. Binati nila ng happy birthday. We love you. You are so cute. Puki-Wuki, Super Duki, we love you. You so cute. Yan po nakalagay dyan. Super cute, napaka-cute. Napaka-cute daw si VP Sara Duterte. Grabe po yung naghahanga kay VP Sara Duterte. Biruin mo, grabe yung ano nila, paghanga kay VP Sara Duterte. Grabe. Nakakapanindig balahibo, nakakatayo ng balahibo. Biruin mo, ganitong mga tao sa ibang bansa, si VP Sara ang hinahangaan. Grabe po talaga. Grabe po yung hatak ng mga tao kanila VP Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ganito lang ang wala po talaga si President Bongbong Marcos. Walang ganito si President Bongbong Marcos. Si VP Sara lang po ang may ganito at saka si Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit saan po pumunta si VP Sara Duterte, grabe po dinudumog ng tao. Pero ito po, nakakabilib po talaga ito dahil sa birthday niya mismo, ibinati po siya. Indesara, my Puki-Uki, Super Duki, we love you. You are so cute. Ang dami talagang nagmamahal ni VP Sara Duterte na taga-ibang lahi at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Makikita po natin dito sa mga video kung gaano kalakas ang suporta ng mga kanilang bansa kay VP Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe po, sobrang dami po ang suporta. Hindi mo makikita kay President Bongbong Marcos ito kahit dumayo siya sa ibang bansa, kahit pumunta sa ibang bansa. Wala pong dumudumog sa kanya, wala pong nagkikipag-picture o nagkikipag-selfie sa kanya. Pero dito kay VP Sara Duterte, grabe po, dinudumog yan siya. Tingnan nyo naman yung suporta kahit taga-ibang lahi o ibang lahi, taos puso pong sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara Duterte. Kaya nakikita po ito ni Senador Amy Marcos kaya hangang-hanga po si Senador Amy Marcos na grabe pala ang suporta ng mga taga-ibang bansa o taga-ibang lahi kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara Duterte nung nakita niya nung nag-birthday po si VP Sara Duterte doon sa The Hague, Netherlands. Nakita po talaga mismo sa mga mata ni Senador Amy Marcos na grabe po ang suporta ng mga taga-ibang bansa sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong. Kita mo, grabe po yan sila, lagi po yan sila pumupunta diyan sa The Hague, yung mga sumuporta o nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara Duterte. Grabe po, lalo na ito yung matangkad, nakalimutan ko anong pangalan to, palagi po siya nandyan. Ito nga yung birthday ni VP Sara Duterte. Grabe pong dumalo, grabe pong pumunta. Mga Pilipino, ibang lahi, kung saan saang sulok sa mundo nang gagaling yung mga tao para lang pumunta dyan at bigay suporta o bigay pagmamahal sa mga Duterte. Biruin mo ganyan. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, makikita natin pag pumunta sa ibang bansa, hindi mo makikita na dinudumog, nakikipag-selfie marami, pinagkaguluhan, wala po. Kahit nga dito sa Pilipinas, wala. Napakalayo po. Kaya makikita po natin kung sino po talaga ang maraming nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara Duterte. Pero kay President Bongbong Marcos, wala po. Hindi ka makakita ng dumug-dumog pag nakita siya o naglalakad siya. Wala po. Pero si VP Sara, Jesus, makikita mo dito. Kahit taga-ibang lahi, bilib na bilib sa kanya. Kita mo yung di ba? Kita mo yung bumati sa kanya. Tingnan yung mga itsura niya, no? Hindi ko po alam kung taga saan to mga to, o Amerika ba to, o saang lugar po ba ito, o saang bansa po ba ito. Pero tingnan nyo, may mga picture, tapos may nakasulat pa na pagbati para kay VP Sara Duterte sa kanyang kaarawan. Tapos may message pa po talaga sila. Talagang nagsasalita po talaga sila tungkol sa pagsuporta nila kay VP Sara Duterte at pagbati nila sa happy birthday ni VP Sara Duterte. Puki-Wuki, super cute daw. Super cute daw si VP Sara Duterte at love daw nila si VP Sara Duterte. Super cute. Biruin mo, cute na matapang pa, di ba? Kaya bilib na bilib itong mga tao na to kay VP Sara Duterte. Kababaing tao pero hindi po natatakot. Kahit presidente, kayang harapin kahit sino pa. Grabe. Kaya siguro bilib na bilib itong mga
taga-ibang lahi na to kay VP Sara Duterte dahil cute na, biruin mo, cute na, pero hindi umaatras sa laban, lumalaban hanggang sa dulo. Kaya kaya hinahangaan po talaga nila. Manang-mana yan kay Pangulong Rodrigo Duterte, wala pong inuurungan, wala pong inaatrasan. Grabe po ang suporta talaga pagka mga Duterte. Sobra po talaga. Sobrang dami ang suporta. Kaya yung mga makakalaban niya sa 2028 presidential election, natatakot po talaga na makakatakbo si VP Sara Duterte sa presidential election sa 2028 dahil sigurado po sila hindi po sila mananalo kapag si VP Sara Duterte po ang maging kalaban o katunggali nila sa pagka-presidente o pagkasunod ng Pangulo sa Pilipinas dahil nakikita po talaga nila na grabe po ang suporta ng taong bayan. Sobra po talaga, kaya sigurado alam nila na hindi sila mananalo, kaya ang ginagawa nila ngayon ay ginigipit nila, pinapaimpit sila kasi yan ang pong tanging paraan para po maalis si VP Sara Duterte sa politika. Kasi kapag maging kalaban nila o maging katapat nila sa 2028, talagang hindi sila mananalo. Hindi nila matatalo si VP Sara Duterte dahil nakikita nila kahit sa ibang bansa, kita mo yan nung pumunta si VP Sara Duterte nung birthday niya sa dahig. Dinudumog ng tao, napakaraming tao. Kung saang bansa nang galing mga yan, gumastos ng pamasayan, kanya-kanya. Pero wala nila o hindi nila iniinday ang mga gastos na yan. Makita lang nila si VP Sara Duterte. Ito naman yung dating nagrarally. Kitang-kita ng mga kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte ito at kalaban ni VP Sara Duterte na grabe po talagang suporta. Kaya natatakot sila na kapag tumakbo si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election, hindi po talaga nila matatalo si VP Sara Duterte. Ito mga Muslim, dahil holiday ngayon, nagsama-sama po sila, nagsalo-salo. Grabe din po ang suporta ng mga Muslim nating mga kababayan sa mga Duterte at kay VP Sara Duterte. Ito, kita mo, grabe po. Sino po ba yung opisyal ng gobyerno na nakulong na ganito kalaki ang suporta? Ito po ay kasaysayan talaga. Ito ang pinakamatinding kasaysayan sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Dahil biruin mo, isang presidente pinakulong sa ibang bansa, pero ang mga tao hindi pumapabor sa kanilang ginagawa. Tingnan nyo sa Tatay Digong, napakahina na, sobrang hina na maglakad. Pinakulong pa nila. Ayun, nakita nyo maglakad siya. Super hina na po. Inaakbay-akbayan na nga. Inaalalayan na nga. Pero pinakulong pa rin. Kaya ngayon, mga tao naglabasan. Dahil siyempre naawa, maganda ang ginawa nung siya ay namumuno sa bansa. Pero ano ang ginawa nila? Pinakulong nila at sa ibang bansa pa. Di ba? Kaya talagang manggagalaiti ang mga tao dahil hindi po nila iniisip na kung ano po ang magandang nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa natin nung siya pa ay namumuno. Kaya talagang minahal siya ng taong bayan dahil sa ginawa niya, napakarami niyang magagandang nagawa sa Pilipinas. Tapos safety tayo, di ba? Safety tayo kapag naglalakad tayo. Kaya yung mga tao talagang nasaktan dahil biruin mo, ang hina na maglakad, inaalalaya na, matanda na, may sakit pa, pinakulong nila sa ibang bansa. Hindi sila marunong mag-isip o hindi sila nag-iisip na mahina na yung tao, pinakulong nila dahil lamang sa mga pansarili sigurong interes nila, di ba? Pansariling interes. Dahil alam nila na kapag nandiyan si Pangulong Rodrigo Duterte, mahihirapan sila. Mahirapan po talaga sila nung sa eleksyon, yung senatorial election. Mahirapan sila kung hindi nila pinakulong si Pangulong Rodrigo Duterte. Malamang ang dami pong mananalo na PDP laban doon. Natigil po kasi yung punta nila sa ibang lugar dahil nawala bigla si Pangulong Rodrigo Duterte dahil pinakulong nga. Kung hindi, baka marami po ang nakalusot ng mga senatorial line-up ng PDP laban. Kaya yun, itong resulta, ilan lang po ang nanalo dahil yun nga, nawala po ang suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte.